So ngayon po umaga, alam ko po na ang dahilan kung bakit po tayo naparito ay upang magkaroon tayo ng mensahe ng kapahayagan na magbibigay sa atin at magdadala ng kapayapaan, kasiguruhan na anuman ang maganap sa sanlibutan, tayo po ay nasa mabuting kamay ng ating Diyos na buhay. Amen? Hallelujah. So ngayon po umaga, we will study the Word of God, and as we study the Word of God, nandun po na ilagay po natin yung ating pananampalataya sa Panginoon at yung bang pag-asam na meron siyang dakilang bagay na gagawin pa sa ating mga buhay. Ngayon at sa mga susunod na araw. So the title of our message this morning ay The Grace That Answers Before It Asks. No? The grace that answers before it asks. Tayo, ang inaasahan po natin kapag tayo nanalangin, maghihintay pa tayo ng ilang sandali bago po tayo makatanggap ng tugon doon sa ating pong ipinapanalangin. So laging merong pang pagitan para sa pagtanggap ng panalangin magmula doon sa tayo po ay nanalangin. So the grace that answers before it asks, it is a thankful declaration actually. So sa John chapter 11 verse 39 hanggang 41, basahin po natin. Sa John 11 verse 39 hanggang 41, ito po ang sinasabi. Jesus said, "Take away the stone." Martha, the sister of him who was dead, said to him, "Lord, by this time there is a stench, for he has been dead for 4 days." Jesus said to her, "Did I not say to you that if you would believe, you would see the glory of God?" Then they took away the stone from the place where the dead man was lying, and Jesus lifted his eyes and said, "Father, I thank you that you have heard me." Purihin po ang Panginoon sa pagkabasa ng kanyang salita. Basahin po natin siguro sa Tagalog. Amen? Sa ang salita ng Diyos, ganito po yung sinasabi. Amen. Pagdating nila roon, sinabi ni Jesus, "Alisin ninyo ang bato." Sumagot si Martha na kapatid ng namatay, "Panginoon, tiyak na nangangamoy na ngayon ang bangkay. 4 na araw na siyang nakalibing." Sinabi ni Jesus sa kanya, "Hindi ba't sinabi ko sa iyo na kung sasampalataya ka, ay makikita mo ang kapangyarihan ng Diyos?" And the same word that God is speaking to us. Parang sinasabi ng Panginoon ngayong umaga, "Hindi ba't sinabi ko sa iyo na kung sasampalataya ka, ay makikita mo ang kapangyarihan ng Diyos?" Amen? Ngayong umaga tayo po ay nananampalataya sa magagawa ng Panginoon sa ating pong buhay. And we will see the goodness and the miracle of the Lord sa buhay po ng bawat isa sa atin. It's all by His grace. Pero sa mga nananampalataya, sabi po, by grace through faith, nandun po nadadaloy po ang pagpapala. Kaya inalis nila ang bato, tumingala si Jesus sa langit at sinabi, "Ama, nagpapasalamat ako sa iyo dahil dininig ko." Pakinggan po natin yon. Sabi po, kaya inalis nila ang bato, tumingala si Jesus sa langit at sinabi, "Ama, nagpapasalamat ako sa iyo dahil dininig mo ako." No, meron ba tayong napansin? Dininig. Hindi po pakikinggan. Dininig mo na ako. So, we stand with Jesus at the tomb of Lazarus, na kung saan medyo heavy po yung scenario. And it takes, with 4 days of grief, confusion, sapagkat nakalibing na nga po si Lazaro, nandun po na, parang yun na po yung finality. Kumbaga, yun na yung dead end, no, sa buhay ni Lazarus. At sa mga kanya pong mga kamag-anakan, yun po yung paningin. So the problem is not just death. It is death with an undeniable, yung bang stenching permanence, yung bang mananatili na yung na yung pagkamatay niya. Wala, parang sa paningin ng tao, permanente na yun. Patay na siya. At yung amoy ay nandun na, naamoy na nila. Na medyo hindi na maganda, malansa na yung amoy, mabaho na po. But let us just notice the progression of doubt na meron po yung mga karakter po na narito. Kaya ang Panginoong Yesus ay nagsalita. So, the command, sa verse 39a, sabi po, Jesus said, "Take away the stones."
So alisin daw po yung bato. Alam niyo po, may mga miracles na ginagawa ang Panginoon. And sabi po, mga himala na kung saan, ang tao kasi di ba ganito, bago po kumilos ang Panginoon, tayo nauna tayong kumilos eh. So, Jesus never performs a miracle where a man's labor will suffice. Yung pong, ang Panginoon, hahayaan muna tayo minsan sa sarili po natin eh. Di ba? Sa unang pagkakataon, gagawa tayo ng akala nating tama. Pero magaganap po yung miracle o himala ay magaganap kapag hindi na sapat yung kakayanan ng tao. Di ba? Kapag nakita na ng Panginoon, teka, hindi mo na kaya. Tigilan mo na. No? Huwag ka na mag-struggle. You don't need to struggle. No? So, pero hinayaan po ng Panginoon, nandun po na gumawa po yung mga tao. Take away the stone. Gusto niya, sige, alisin nyo. Tapos yung the rest na gagawin ay ako na yung bahala. Pero sige, para lang masatisfy kayo, sige, buksan nyo yung libingan. And then the people must do what they can before God does what only He can. Yung ang tao, kapag kailangan gawin, marami tayong ginagawa sa buhay po ng bawat isa sa atin, amen? Gusto natin tayo yung dumiskarte, tayo yung gumawa ng mga kaparaanan para marating natin yung gusto nating marating, makamtan yung dapat makamtan, ma-achieve yung dapat ma-achieve. No? So gumagawa tayo. And then, parang iniisip na lang natin, tutulungan naman ako ng Panginoon. Pero alam niyo po, kapag sa sarili lang po natin, hayaan tayo ng Panginoon na gawin yung mga bagay na yun. Bagamat nandiyan, under His guard, nakikita niya tayo, kumikilos, gumagalaw. Pero, nandun po na, sabi po ng Panginoon, take away the stones. Para mapatunayan lang na may hangganan yung inyong magagawa. Mabuksan nyo man yan, pero pagkatapos niyan, hindi nyo na kayang gawin na buhayin si Lazarus. And then the objection. Sa verse 39, sabi po, Martha objects with the stance of human reality. Talagang nagano siya. Bilang tao kasi sabi, pag binuksan natin yung bato, kasi noon po, yun ang pantakip doon sa libingan. So pag inalis natin, sabi niya sa Panginoon, Lord, 4 na araw na nakalibing yan eh. So may amoy na yan. Mangangamoy na yan. So, Martha objects with the stench of human reality. Lord, by this time, there is a stench, for He has been dead 4 days. So, yung realidad ay dinidiktahan si Martha na, di ba, yung amoy, parang yun ang nag-aano sa kanya eh. Yung reality na naaamoy niya. So, ibig sabihin, ano na yun? Nabubulok na. So, Lord, hindi na siguro mabubuhay si Lazaro. Dinidiktahan ng mga pangyayari kung ano yung gustong sabihin ni Martha at isipin. So kasi alam niya na kapag binuksan, nangangamoy na nga, edi Lord, patay na, wala nang pag-asa. Paano sinasabi? Wala na tayong magagawa doon. Hindi ba ganyan din tayo? No, minsan lugmok na tayo doon sa kalagayan, sabi na, wala na, ito na eh. Ano na, wala na akong magagawa. Ito sa grabe sa lala ng problemang ito, wala na akong malamang gawin. So dinidiktahan tayo, parang naniniwala ba kayo na may pag-asa pa naman ang ating bansa? Amen? We have to be maging positibo tayo diyan. Kasi kung sasabihin na natin, dahil didiktahan tayo ng mga pangyayari, sunod-sunod na pangyayari na ang opo, malapit na pong dumating ang Panginoon. Totoo po yan. Pero kung magdidikta yung mga pangyayari pong ito sa atin, nasasabihin, wala nang pag-asa, hindi po totoo yan. Dahil may pag-asa sa Panginoon. Amen? May magandang bukas pa sa Panginoon. Hindi man siguro natin may babalik yung dating pinakamainam na pangyayari o kalagayan ng bansang Pilipinas o ng mundo, pero meron pa ring mabubuting bagay, lalo na sa mga anak ng Diyos na nagtitiwala sa Kanya. Amen? Hallelujah. Kaya kung didiktahan lang tayo ng mga pangyayari, ng mga lindol, ng mga anomalya sa gobyerno,
That is the reality, yes. Pero ang sabi ng Panginoon, for I know the plans I have for you. Plans to prosper you, to give you a hope and a good future. Amen? So ano paniniwalaan natin? Yung realidad na nangyayari ngayon o yung katotohanan ng salita o pangako ng Diyos sa bawat isa? Amen? The promise of God. So yun po yung objection. At katulad mo ng bawat isa sa atin, si Martha, ganun din, nag-object siya. Teka, hindi na ano. And sometimes we do that. Amen? But there is the reassurance. Sabi po, Jesus pushes back with a promise rooted in grace. Ito po yung pangako na nakaangkla at nakaugat po sa kagandahan loob at sa grasya ng Panginoon. Sabi niya, Did I not say to you that if you would believe, you would see the glory of God? Hindi ba sinabi ko sa iyo na kung maniniwala ka lang, makikita mo ang kapangyarihan ko na kumikilos, gumagawa para sa iyo? Amen? I know that the Word is speaking into our hearts. May mga kanya-kanya po tayong kinakaharap, may kanya-kanya po tayong pinagdadaanan o inaalala sa buhay. Pero sinasabi ng Panginoon ngayon pong umaga, hindi ba't sinabi ko na sa iyo? Maraming pagkakataon na. No, narinig po natin yung mga pangako ng Diyos na ipinapangaral dito. Amen? Ng ating po mga pastor, ng ating po mga lingkod. Even in our personal devotion, we are giving assurance ng Panginoon na hindi niya tayo iiwanan, hindi niya tayo pababayaan. Ngayon sinasabi naman ng Panginoon, hindi ba't sinabi ko sa iyo? Na kung mananampalataya ka lang, maniniwala ka lang, makikita mo ang aking kapangyarihan, makikita mo ang mga kasagutan sa lahat ng iyong panalangin, magaganap ang lahat ng iyong hinahangad sa iyong buhay sapagkat yan ang kalooban ko para sa iyo. Amen? Yan ang kalooban ko para sa iyo. So, hallelujah, yun po yung assurance ng Panginoon, rooted in God's grace. So, God's glory is the display of His power. Not despite our messy or stinking reality na nakikita sa buhay natin, parang minsan hindi maganda, medyo hindi maganda yung amoy ng nangyayari sa buhay po ng bawat isa sa atin. But right in the middle of it, nandun na sinasabi ng Panginoon, did I not say to you that if you would believe, you would see the glory of God? Ano man ang mga panalangin, ano man yung mga prayer concerns, ano man yung mga alalahanin ng bawat isa ngayong umaga, sinasabi ng Panginoon, manampalataya ka, makikita mo, at magpapasalamat ka sa gagawin ko sa buhay mo. Amen? Hallelujah! Because yung mga hindi mo inaasahan, magaganap. Miracles will happen. So, nandun po na, finally, talagang naalis po yung bato. Sino po dito naalis na yung bato? Kasi seryoso na po kayo. Hindi po. Nasa tinanggal po yung bato. Hindi po bato ng ano to. Bato talaga, literal ha. Yung takip ng libingan. So, the stone is moved. But before the miracle, bago po yung command na yon, si Jesus po tumigil at nanalangin. Nung nanalangin po siya. Sabi po, ito po yung climax of that moment, the absolute heart of our text. Yung po yung statement ng incredible grace na naganap. Sabi niya, Father, I thank you. Actually, tumingin siya sa taas eh. No? Tayo, saan ba tayo tumitingin? Kapag may mga hindi pa nangyayari, magandang pangyayari sa buhay natin, kanino ba tayo tumitingin? Una, tinitingnan natin sarili natin. Teka, saan ba ako nagkamali? Ano ba yung kakulangan ko? Ano ba yung hindi ko nagawa at hindi ko nasunod? Bakit nangyari ito sa amin? Tapos titingin tayo sa iba para sisihin siya. Kasi ganito. No? Pero ang Panginoon, with that circumstances na nandun po na nagaganap, sabi po, Jesus stops to pray. And He lifted His eyes. No? He lifted His eyes. And sabi niya, Father, I thank you that you have heard me. Simple sentence. Shows us that Christ's miracle-working power is not a self-contained ability, but a demonstration of the Father's grace unmerited already at work.
Yung bang, siya nananalangin siya, Father, I thank you that you have heard me. Pero yung sinabi po niya na yon, ay nandun po na may kapangyarihang gumawa ng himala. Hindi ayon lamang po sa kanyang sarili, kundi sabi po, ito po'y pagpapakita ng grasya ng Diyos na kung saan kumikilos na, gumagalaw na, may ginawa na. Before na siya po ay sabihin po maghintay at tanggapin yung pagpapala. So, unang point po is the nature of grace. Hearing before the ask. He does not say, Father, ito yung panalangin natin minsan. Father, listen to my urgent request and raise this man. Ganun ba yung kanyang panalangin? Na sinabi ng Panginoon, Father, please listen. Tayo, ganun minsan eh. Ganun yung uri ng panalangin natin noon, di ba? Hindi pa natin alam ang grasya na yun. Lord, pwede ba? Panginoon, please naman. Kailangan ko to. Please naman, pwede ba? No? Urgent request. Nandun po na sinasabi niya, hindi po yung ganun ang kanya pong tinuran. So he speaks in the past tense. Hindi doon sa present tense. No, he speaks in the past tense. Sabi niya, Father, I thank you that you have heard me. Father, I thank you that you have heard me. So yung request niya, hindi ba, pwede ba, Panginoon? Pwede bang, paanohin mo na to? Buhayin mo na si Lazaro? Hindi po. Ang sinabi niya, Panginoon, nagpapasalamat po ako na ako po'y dininig mo na. Ibig sabihin, doon may ginagawa na ang Panginoon sa loob ng Di ba? May ginagawa na sa loob ng libingan. No, habang nagpapasalamat siya, dahil sa narinig na siya ng Diyos at may ginagawa na ang Panginoon, meron ng ginagawa totoo doon sa loob. Kaya naman, ano po nangyari? Di ba? Lumabas na lang si Lazaro. So, ibig sabihin, ine-emphasize po dito yung preemptive nature of God's grace. Even in our prayer, na kapag nananalangin ka sa kasalukuyan, meron na siyang ginawa. Actually, 2,000 years ago, may ginawa na ang Panginoon. Amen? No, kanyang pagkabayubay sa krus ng Kalbaryo, yung kanyang muling pagkabuhay, meron na po siyang ginagawa sa buhay ng bawat isa. At ang lahat ng pangangailangan po natin ay binayaran na ng Diyos doon po sa krus. Amen? Kaya naman yung paghingi po natin, hindi na po ito paghingi na nagmamakaawa, nagre-request, na gawin mo naman, please, Lord. Father, please. Hindi po. Nandun po na tayo po yung nagpapasalamat. Panginoon, salamat po sapagkat dininig mo na ako and I receive it in Jesus' name. Hallelujah. Amen. Are you receiving this morning? Hallelujah. So that is the nature of grace. Yung preemptive nature ng grasya ng Panginoon. Na humihingi ka pa lang, may sagot na naman yun eh. Actually, yung manifestations, magkakatalo na lang dyan sa pananampalataya. Naniniwala ka ba? Kung naniniwala ka, then it will manifest. Hindi naman ang Diyos, napaka niya na paghingi mo, bigay ka agad, no. So, by grace through faith, meron din tayong part. Kaya nga sa grasya, hindi po tinuturo na magpakatamad, Lord, yung parang siwan tamad na naghihintay na bumagsak ang bayamas, no. Ibig sabihin, wala tayong parte kung pag-uusapan ng grasya ng Panginoon sapagkat siya nagbayad. Pero ang inaasahan lang ng Panginoon, manampalataya ka sa kanyang tapos na ginawa sa krus ng Kalbaryo. Yun po yung pinakapunto niya. No? Sapagkat hindi naman din niya kailangan, actually hindi naman niya kailangan yung pananampalataya natin eh. Kung pananampalataya lang natin. Actually yung faith na ginagamit po natin ay regalo din ng Panginoon sa bawat isa. Amen? Pananampalataya din natin. Kaya nga tayo, umaayon tayo sa kung ano ang sinasabi ng salita ng Diyos. And since alam na po natin, may kapahayagan na tayo ng grasya na binayaran niya na sa krus ng Kalbaryo, now we are just simply receiving and giving thanks unto the Lord. Katulad po ng ginawa ng Panginoon. Na nandun pa lang po,
Hindi pa nila alam kung ano nagaganap sa loob. Pero ang Panginoon nagpapasalamat niya, Father, I thank you that you have heard me. Habang nakaupo po kayo dyan, you can say, thank you, Lord. Answered prayer na ako. Thank you, Lord, pag uwi ko, tatanggapin ko na yung himala. Amen? Hallelujah! Tatanggapin na natin yung biyaya ng Panginoon. No, binayaran na po at nakahanda sa bawat isa. So, Jesus is giving thanks for a prayer that had already been answered. Biruin mo, dati hindi tayo ganyan mag-pray. Talagang, oras. At kapag hindi ka pa kinikilabutan at hindi pa tumataas yung buhok sa batok, talagang hindi mo pa nararamdaman ng presensya ng Panginoon, hindi ka titigil. At noon, sabi natin, that we must be, yung bang kailangan, yung bang bombahin mo yung langit para ano? Kaya nga, di ba, may isang kinukwento ni pastor, isang pastor nagpray, Panginoon, binubuksan ko ang langit. Mas ano yun? Binubuksan niya na yung langit, siya na mismo nagbubukas para kunin yung pagpapala. No? At dati po, ganun yung manner ng prayer natin. Medyo magpapakabanal tayo paglapit para maawa ang Diyos. At, Panginoon, nakikita mo po yung kalagayan namin. Pwede po ba? Kalooban mo po bang pagalingin ng, di ba? Kalooban mo bang pagalingin? Kalooban mo bang pasaganahin? Kalooban ba ng Diyos yun? Pasaganahin tayo? Amen. He has come to give us life and have it in abundance. Kalooban ba ng Diyos na tayo po ay may magkaroon ng magandang kinabukasan? Pero, and yet we pray, Lord, kung kalooban mo. When in reality, ganito pala yung dapat na panalangin. Lord, I thank you for you have heard me. Yung concern ko, alam ko, hallelujah, yung ano, nandyan na. Yung kasagutan. And I claim it in Jesus' name. In Jesus' name. So, Jesus is giving thanks for a prayer that had already been answered even before He uttered the request. Bago man niya sabihin pa yung request, andun po na, nagpasalamat na po siya sa kung ano yung kanyang concern. And this is the difference between a transactional faith and relational faith. No, meron pong tinatawag na transactional faith and relational faith. Ito po yung transactional. Yung pag-transaction, nakikipag-deal ka, di ba? Yung transactional faith, sabi, I beg, I plead, I strive, and then maybe God hears. Ganun po yung nakikipag-transact ka. Yung transactional faith na nagmamakaawa ka, pwede ba? Kung kalooban mo. Tapos nag-i-struggle ka. And then maybe God hears. Actually, it is work-based, rooted in human effort. Yung transactional faith, yung pananampalataya na yung bang humihingi ng awa, nagpapaawa, yung bang nag-i-strive talaga, nag-i-struggle, minsan intense yung prayer mo, pero effort lang. Sabi po, it is work-based, rooted in human effort. Yan po yung transactional faith. Meron pong tinatawag na relational faith. Ito po, grace-based. Sabi po, Jesus knew the Father's heart and will. Alam ng Panginoon yung kalooban ng kanyang ama, alam niya. Bakit niya alam? Anak siya No? 'Di ba? Anak siya. Yung mga anak, tayo, hindi natin kilala ang isa't isa. Pero somehow yung mga anak, alam niya yung background nung kanyang tatay. Kilala niya yung kanyang tatay. Kaya nga yung iba, di ba sinabi, yung tatay mo, hindi ako naniniwala. Kilala ko tatay ko. Amen? Ganyan din po ba yung mga anak niyo? Kilala ko tatay ko. O hindi ko kilala tatay ko. Pag ibig sabihin, pag hindi mo kilala, walang relationship, walang intimacy. Pero si Jesus Christ, there is that intimacy between Father and si Jesus. Kaya nga, yung faith na yon, relational, hindi po transactional, hindi siya nagmakaawa, hindi siya gumamit ng human effort para po i-please ang Diyos, para ibigay sa Kanya yung Kanyang inihiling. So, Jesus knew the Father's heart and will. The petition was already granted because the purpose was the Father's glory. Sa John 11, verse 4. Tingnan nga po natin yun, John 11, verse 4.
Amen. Basahin po natin para po mas maliwanag. John 11, verse 4. When Jesus heard that, he said, "This sickness is unto death, but for the glory of God, that the Son of God may be glorified through it." Sabi po, this sickness is not unto death, but for the glory of God. That the Son of God may be glorified through. So ito po, nangyari, sabi po, the petition was already granted because the purpose was the Father's glory. The Father's grace was already settled. Ano na po yun eh? Granted na, alam na ng Ama. And kaya naman, in our lives, we often pray like Martha. Ganun po tayo manalangin. Na focusing on the stance of our problems and begging God to finally hear us. Nagmamakaawa tayo para ma-please natin ang Panginoon, para makuha natin yung kanyang pabor. Pinapaalalahanan tayo ng Panginoon ngayong pong umaga. Jesus reminds us of a fundamental truth of the new covenant. Lagi na pong itinuturo ni Bishop. Yung mga kinakailangan, mga basic fundamental teachings, truth about the new covenant through Christ. That through Christ, we have eternal and complete access to the Father. Diba? Dahil kay Kristo, tayo po'y nakapag-isa sa Kanya. Sabi po, meron na tayong bukas. No? At yung bang meron ng daan patungo po sa Ama. He has heard us. The door to His grace is always open. Baka may nag-iisip pa po sa atin na dapat ang prayer lang madaling araw. Ang prayer lang kapag nag-iisa tayo. Ang prayer lang dun sa loob ng kwarto natin. Maganda po yung mga yon. No, na nag-iisa ka, madaling araw, okay lang po. Pero wala pong sinasabing ganun. Alam niyo po, the door of grace, the door to His grace is always open. So bukas po lagi. Sa Hebrews chapter 4 verse 16, basahin po natin sa Amplified Version. Kasi iba nag-akala na mas magandang mag-pray sa ganito, mas magandang mag-pray sa ganito. Yung iba nga, iniisip, mas magandang mag-pray sa prayer mountain. Maganda naman talaga dun. Amen, nandun ka sa prayer closet. Kaya lang noon po, nung mga nagpe-pray tayo doon, lalo na tayo, speaking in tongues tayo, yung may-ari po ng prayer mountain, yung nag-organize doon, hindi pwede. Sa kanila, hindi sila naniniwala. Kaya kapag sumigaw ka ng malakas, minsan kinakatok ka doon sa ano. Ay, pinapaalalahanan ka na wag maingay. Although talaga nang dapat mo. Kaya lang, kasi yung ibang kapatid natin, napupuspos, nagtatag, sumisigaw doon sa loob ng prayer room. No, nakapunta na ba kayo doon sa prayer mountain? No, sa Zion po 'yun, di ba? Sa Painaan. No, so masarap mag-pray po doon, lalo yung grupo. Wala naman pong kaya lang hindi naman po kinakailangan may lugar, eksaktong oras para tanggapin. Sabi po, the door to His grace is always open. Sa Hebrews chapter 4 verse 16 sa Amplified Version, sabi po, therefore, let us, so with privilege, so lahat po kayo may privilege card, papalapit sa Panginoon, hindi nyo kailangan magbayad. Sino po rito nagbayad ng privilege card? Di ba yung iba minsan may charge eh. Privilege card, pero may charge. No? So therefore, let us with privilege approach the throne of grace. That is the throne of God's gracious favor, with confidence and without fear, so that we may receive mercy for our failures and find His amazing grace to help in times of need and appropriate blessings coming just at the right moment. So kung kailan mo kailangan yung grasya ng Panginoon and at that right moment, matatanggap mo ang kanyang biyaya. If you will approach Him with confidence, without fear, sabi po, we will receive His mercy and find His amazing grace to help in times of need. So yung pabor ng Panginoon. So ngayon pong umaga, pinapaalam sa bawat isa sa atin, and there is that note and FYI.
Ano po yung FYI? Talaga nagbe-Facebook tayong dati. Kasi ganun madalas eh. FYI, LOL, di ba yung mga ano sa atin? So FYI, for your information, sinasabi ng Panginoon ngayon pong umaga, the door to His grace is always open. Hallelujah. 7-Eleven, open din mga convenience store, no? 24/7. Pero hindi lahat ng pangangailangan mo nandun. Minsan, kung kailan mo kailangan yung butter, pagpunta mo doon sa convenience store, wala. Sa Panginoon, pag binuksan niya yung kanyang yung pintuan para sa bawat isa sa atin, lahat ng iyong pangangailangan kayang ipagkaloob ng Panginoon ngayong pong umaga. Amen? Hallelujah! Ano man yan? Kagalingan man yan, financial na pagpapala, o whatever, physical needs, emotional blessings, spiritual blessings, kaya po ipagkaloob ng Panginoon. Yun po yung kagandahan sa ating Diyos eh. Kaya nga minsan, mapapatanong ka, bakit marami? O minsan kasama tayo. Naghahanap pa rin tayo. No, naghahanap pa rin tayo ng pagpapala na matatanggap natin, inaasahan natin, matatanggap natin sa tao, matatanggap natin sa... No, God can do it for us. No, kayang gawin niya ng Diyos, and He can, kaya niya impluwensyahan yung mga tao, maging yung sitwasyon, maging yung mga pagkakataon para po maging favorable sa bawat isa sa atin. Amen? And He can set us up for a blessing. And whatever na ginagawa ng kaaway, para sa bawat isa atin, nandun po na lalong magiging mabuti para sa bawat isa. Tapos na po yun eh. Kaya nga yung mga inaasahan natin ngayon, granted na po yan eh. Kaya lang, sabi ng Panginoon, do you believe? No, naniniwala ka ba? Kapag naniniwala ka, makikita mo yung aking kapangyarihan. Oh, hallelujah. Yes, Lord, I believe you, Lord. I receive it, Lord. I receive it, Lord. Thank you, Jesus. So the answer is secured not by the force of our words. Yung sa pananalangin natin na nakakaawa o minsan minumodulate pa natin para maging di ba, malakas o Lord, nananamba. Hindi na kailangan po sumigaw. Hindi na po kailangan pang nakakaawa yung tono ng yung panalangin. Just a simple word na, Lord, I believe that you have heard me. Narinig ko, Lord. And you have said it in your word na sa bawat panalangin namin. Hindi nga panalangin, di ba? Yung pag-ano pa lang natin, buntong hininga. Kinatugunan ng Panginoon. So ngayong umaga, manampalataya po tayo. The answer is secured. Sabi nga po natin, the answer is secured. No? Nandun na tatanggapin na po natin yun. Not by the force of our words, but by the perfect will of the Son. No? Kalooban ng Diyos yan. Yung lahat na mabubuting bagay na iniisip nyo para sa pamilya nyo, para sa sarili nyo, para sa kabuuan ng yung pong sambahayan, para sa mga taong mahal po ninyo, lahat po na mabubuting bagay na yan, perfect will ng Panginoon yan. Kaya kung tayo po ay nananampalataya, secured na po yung answer. Secured na po. So, application. Stop praying from a place of spiritual poverty, wondering if God might hear you. Start praying from a place of spiritual privilege, na ikaw ay isang anak. Amen? Start praying from a place of spiritual privilege, knowing that in Christ, the Father has already heard you. Amen? Spiritual privilege. Di ba, ang dami na, who am I in Christ? In Christ, we are all heirs. No? Sa lahat ng binayaran niya sa krus ng Kalbaryo, tayo po ay tagapagmana, tayo po ay anak ng Diyos, tayo po ay pinaging matuwid ng Panginoon, daan upang yung bang wala nang ano po sa atin, i-withhold, kundi talagang tatanggap po tayo. So lahat ng ito, pribilehiyo po natin. Knowing that in Christ, the Father has already heard us. At ang Diyos, kaya lang na sinasabi, the Father has already heard us, narinig niya na tayo. Pero ang tao, di ba, kapag nakarinig, medyo hihintay mo pa, teka, kailan kaya kikilos to?
Di ba? Ang mga politiko, pag nangako, di ba, sa kampanyahan, di ba? Gagawin ko to. Kailan pa magaganap yung kanilang mga pinangako? Sasabihin mo sa iyo, pag pinalo up mo, hindi pa ako nanunumpa eh. Pag nanumpa na. O kaya kapag medyo nakakabuelo na, gano'n. Hindi po. Ang tao ganyan. No, yung mga pangako niya. Pero ang Panginoon, kapag nilapitan mo siya at sinabi mo, narinig ka na niya eh. At hindi ka lang niya narinig habang sinasabi mo yon, tapos na, may ginawa na ang Panginoon. Na kung paniniwalaan mo lang at the end of your prayer, nagpapasalamat ka na, no, nandun na po yung pagpapala. Kaya lang tayo, medyo, i-reserve ko muna yung pasasalamat. Hindi pa dumadating eh. Di ba ganyan tayo, minsan, na, anong pagpapasalamat ko? Wala pa naman. Huwag ka munang magbilang ng sisiw. Hindi pa napipisa ang kasabihan yun, di ba? Pero ngayon pong umaga, maniwala po kayo, napisa na po. At sisiw na po yung Ibig sabihin, nandyan na po yung pagpapala sa bawat isa sa ating lahat. Amen? Just claim it and believe that the Father heard you at meron na siyang ginagawa. Kasi marami ding contradict na Pero mo, huwag ka munang magbilang ng sisiw habang hindi pa napipisa ang itlog. Sa faith, hindi po pwede yun. Kahit hindi pa napipisa na. Nandito na, dumating na yung pagpapala, kahit wala ka pa. And that is faith. Faith is believing that you are holding the blessings even though wala pa siya, hindi mo pa natatanganan. Pero nandyan na yan. Kasi di ba sabi nga, imanturo sa atin, lagi, na yung pagpapala, nandyan na naman yan eh. Gawa na, pero inihintay lang yung pasasalamat mo. Inihintay lang manampalataya ka na kaya mo ng panampalataya na kahit nga po yung mensahe ng grasya paulit-ulit sa atin, pero kung hindi natin paniniwalaan, walang epekto to sa buhay po ng bawat isa. Kaya yung iba hindi pa rin nababago eh. Yung mga pinapanalangin natin, hindi pa rin nababago. Why? Because we don't believe that the grace of God can transform lives. Parang naniniwala ka lang kasi narinig natin, tinuturo. Pero yung totoong-totoo ng pananampalataya, yung 100%, medyo nagdududa pa ang tao eh. Kaya ngayon, marami pa rin churches, marami pa rin tao, hindi pa ganap yung pagbabago sa buhay. Ganun pa rin, performance-based pa rin. No, transactional faith pa rin ang ginagamit instead na relational faith na po ang dapat natin gamitin. So, the posture of giving, gratitude over grief. Alam ng Panginoon, masakit, mapait, yung nararamdaman nila Marta, ng mga kapatid ni Lazaro. Alam ng Panginoon yung kanilang kalagayan, malungkot. Ang pinakamalungkot na siguro po yung mawalan tayo ng mahal sa buhay, di ba? Sinasabi natin, masakit po yun. So sa lahat ng ito, tinuturo ng Panginoon, gratitude over grief. Malungkot ka, inaasahan ng Panginoon, malungkot ka. Pero huwag kang mawawala ng pag-asa. Sino na po dito yung minsan o madalas nakakasaksi po ng funeral service na ginagawa po ng ating pong bishop o ng ating mga ilang pastor? Di ba laging inaano yung 1 Thessalonians na ibig naming malaman ninyo ang katotohanan tungkol sa mga namatay na upang hindi kayo mawala ng pag-asa. Tulad ng mga taong, di ba, yung labis na namimigati at nawawala ng pag-asa, yung hindi na makamove on sa buhay dahil may mahal sa buhay na. Hindi po natin inaalis na mag-grieve, hindi natin inaalis na umiyak, malungkot, pero may panahon lang. Pero yung buong buhay mo na talagang dala-dala mo pa sa tuwing talagang sobra-sobra yung bang hindi ka yung iba hindi na nakaka-recover. Talagang kakasakit. So, there is that gratitude over grief na inaasahan ng Panginoon sa bawat isa. So, the posture of giving, the power of the praise, Father, I thank you, cannot be overstated in this context. It shifts the entire atmosphere from grief to glory. Nabago po yung atmosphere nung pasasalamat na yun ng Panginoon. No? From grief to glory. So, this is the posture of a life lived under grace. Ang mga taong namumuhay sa grasya, malungkot yung mga pangyayari sa buhay, pero meron pa rin kapayapaan at may kagalakan sa mga puso. Amen?
sapagkat merong Diyos na buhay na aalalay sa kanya. Yan po yung pamumuhay sa grasya ng Panginoon. So there is that grief, no? Na kung saan magpapasalamat ka pa rin. Not because doon sa pangyayari na merong nawalan ka ng ganito, na mahal sa buhay, nawalan ka ng mga bagay na, hindi po. Martha was focused on decay. Diba sabi niya kasi diba, alisin mo yung bato. Ang sagot agad ni Martha, Lord, wag na po, parang gusto nga niya sabi, pwede ba wag na lang? Kasi mangangamoy po yan. Mabaho na po yan. So, Martha was focused on decay. Jesus was focused on the divine decree. Yung divine decree, yung kalooban ng Ama. Yung salita ng Ama. Sa atin yung divine decree, yung salita ng Diyos, yung mga pangako ng Panginoon, yung mga prinsipyong tinuro niya sa bawat isa. Si Jesus po doon nakapokus, doon sa kalooban ng Ama. Hindi doon sa sinasabi ni Martha. Ganon din tayo. Huwag tayong mag-focus doon sa sinasabi ng kung ano ang kahirapan na nagaganap sa kapaligiran. Inaayunan na lang natin, ganyan na nga, wala nang pag-asa, wala nang ganito na lang ang buhay. So ano gagawin natin? Maghihintay na lang tayo ng rapture. Wala na tayong gagawin, magtitiwala lang tayo. Yes, magtitiwala tayo. Pero hindi na ba tayo dapat mamuhay yung bang may pananampalataya sa Panginoon at maging witness tayo doon sa iba? No, na tayo na nakaranas ng grasya ng Panginoon, pwede naman natin ibahagi sa kanila, no, para maging patotoo at sila man din ay kumilala sa Panginoon. Parang kung magiging, di ba, ligtas na naman tayo, gano'n? Hindi po. Sa lahat ng pangyayari pong ito, nakatuon po ang isip ng Panginoong Yesus sa sinasabi ng kanyang Ama. Tayo po. Let us just focus on the divine decree of the Lord. Ano ba kalooban ng Panginoon? Mabuting bagay. Magandang kinabukasan. No, nabagamat may mga problema, yes, pero at the end of the day, the hands of the Lord is so strong and mighty na kaya tayong tulungan. Na kaya tayong iangat, hanguin doon sa ating pong kinalalagyan. So the stench of Lazarus' decay stood for the stench of human unbelief and expectation. Yung pong sinasabi ni Martha na amoy, na yung bang malansa, mabaho, doon siya nakapokus, yan po yung larawan ng kasalukuyang kalagayan ng sanlibutan. O ng mga taong, sabi po, walang pananampalataya sa Panginoon. Human unbelief and limited expectations. And we do pray na tayo po na nakakatanggap ng mensahe ng grasya ng Panginoon, ay wala na po yung, hindi naman sinasabi nating totally mawawala yung unbelief eh. Talagang minsan may mga pagkakataon kapag nabigla ka, parang nagkakaroon ng unbelief. Pero in general, sabi po, inaasahan ng Panginoon na nandun po yung ating pananampalataya. Unlike dun sa mga taong walang Panginoon na nandun po yung human unbelief and yung kanilang limited expectations. Alam niyo po, kapag nag-expect kayo ng Panginoon, sa Panginoon, expect greater things from Him. Huwag kang umasa lang sa Kanya ng 50 pesos na pagpapala. Amen? Ng 500 na pagpapala. Ng 5,000 na pagpapala. Huwag kang umasa ng gano'n lang. Believe for the greater things. Higit pa dyan ang kayang ibigay ng Panginoon. Yung kalagayan mo ngayon, yung bang minsan, alam naman natin na hindi pa tayo sobrang sagana. Although walang masama that if we are contented with all the blessings that we are receiving right now. Walang masama po doon. Kung contented na kayo dyan. Pero believe me, this morning, ano man yung kalagayan mo ngayon, there is something greater that God is preparing for you. Kung maniniwala ka, kung mananampalataya ka, magkakaroon ng kaganapan. Amen? Hallelujah. So, sa Panginoon, wala pong limitations eh. Ayaw niya nung katulad ni Martha, teka, wag na. Okay na naman eh. Parang tanggap niya na si Lazarus. Pero ang Panginoon, kaya nga siya nanangis eh. Alam niyo po ba na kung bakit nanangis ang Panginoon? Doon sa pagkamatay ni Lazaro, noon na siya naalaman niya, nabalitaan niya na nangyari kay Lazaro.
Madalas ang iniisip natin, kaya Jesus wept, yung pinakamaikling Bible verse. Nanangis siya. Akala natin dahil sa kalungkutan, dahil nawala yung kanyang mahal sa buhay. Yung kanyang minamahal na kaibigan. Hindi lang po yun eh. Alam niyo po kaya nanangis si Lazaro? Si Jesus? No, alam niyo po, dahil sa kawalan ng pananampalataya ni Marta, ni Maria na kanyang kapatid, nilang dalawa, na para bang ayaw, ang sabi nga nila, sana kung dumating lang kayo ng mas maaga, mabubuhay pa siya eh. Hindi nila alam yung kaharap nila, ang muling pagkabuhay at ang buhay. Diba? Nandun po yung limited expectations. So kung ngayong umaga, if you will expect from the Lord, expect greater things from Him. Amen? Lakihan mo na yung pangarap. Lakihan mo na yung gusto mo. No, lalo na kung mabuti po yan, kalooban ng Panginoon, ipagkakalob sa bawat isa sa atin yan. There is no limitations with God. Amen? Hallelujah. Walang limitasyon ang pwedeng at kayang gawin ng Diyos sa ating pong mga buhay. Tayo lang. Sabi nga ni Bishop, only with the limitation that we are giving to our God. Kapag tayo na nagbigay ng limitasyon sa Diyos, parang tayo mismo umaayon na, okay na to. Kayo ba, okay na ba kayo dyan? Hindi po okay na to. Meron pa siyang gagawin. And hallelujah. Thank you, Jesus. Higit dun sa inaasahan mo. Yung pinakamaganda, higit dun sa kalooban mo. Yung pinaka-iniisip mong mabuti para sa'yo, para sa pamilya mo, para sa lahat na may kaugnayan sa'yo, higit pa riyan ang gusto ng Diyos at kaya niyang ipagkaloob sa bawat isa sa atin. Amen? Hallelujah. Just believe. Just have the attitude of gratitude. So gratitude is the spiritual antidote to doubt. It says, even if I can see it, I thank you for the promise I already have. Panginoon, salamat po na kahit hindi ko nakikita, pinasasalamatan kita sa iyong pangako na ngayon, Panginoon, ay aking tangan na, nasa akin na. I believe, I receive it in Jesus' name. Amen? So, ngayon, kapag nagpapasalamat ka, nawawala na yung doubt. Nawawala yung doubt. Why? Because God is doing something inside of you at doon sa iyong pong paligid. And then, gratitude precedes receiving. We speak of the grace, actually, principle of giving po ito. We speak of the grace of giving our money, our time, and our service. Pag sinabing giving, ano po unang naisip natin? Tithes envelope, offering. No? Yung tithes po natin. Sa giving po, hindi lamang po doon nakapaloob yung pera lang, our time and our service. But the greatest act of giving is giving thanks to God. Kahit wala kang binibigay. Pero sa puso mo, kasi minsan, pag nagbibigay nga tayo, may halaga, parang pakiramdam natin kulang pa. Hindi, Lord, hindi nga sana ito, ganito lang eh. Kaya lang, ganito lang talaga. Yung maibibigay ko, ganito lang yung kaya ko ibigay. Pero alam niyo po, hindi po doon sa pagbibigay lang ng pera, ng time, ng oras po natin. Kundi, pati yung service natin, the greatest act of giving is giving thanks to God. When was the last time that you have an encounter with God na hindi ka nanghingi? Pero yung duration ng prayer time mo, ng devotion time mo, umikot lang doon sa pasasalamat. Parang imposible, no? Mula umpisa hanggang pasasalamat. Parang himala sa atin yun. Kasi nauuna sa atin paghingi eh. Noon sa tao, general po yan. Kasama po kami dyan. Minsan, na ang tendency, talagang meron, kaya ka lumalapit sa Panginoon, may hingin ka. Pero sabi po, the greatest act of giving is giving thanks to God. Sa kung anong meron ka, alam niyo masarap yung pagkakataong panahon. And mostly, para bang nagiging emotional ka lang doon, iyak ka lang ng iyak, nagpapasalamat ka sa Panginoon. Hindi lamang doon sa mga bagay na tinatanggap mo nga, kundi sa mga bagay na darating pa. Naranasan niyo na ba yon?
Yung ganung pagkakataon na you just giving thanks unto the Lord. Hindi mo malaman kung ano saan ka dinadala ng Holy Spirit, pero dinadala ka lang doon sa pasasalamat. Kasi yan po yung kulang sa atin. No, yung pasasalamat. Ang Panginoon, even in the smallest act na gagawin po niya, gagawa siya ng himala. Nung nagpakain siya ng maraming tao, di ba? Ano po unang ginawa niya? Kinuha niya yung mga handog. Tinaas po ito at pinagpasalamat. Ano po nangyari doon sa mga hinandog ng bata? Nag-multiply. Parang akala natin, hindi na siguro gumagana sa atin ngayon yan. Hindi na dadami. Siguro literal. Na kapag pinag-pray mo, baka mamaya naman, bumili ka ng 20 pesos na pandesal. Panginoon, tinaas mo na, inaasahan mo dadami yon magiging halagang 100. Hindi naman siguro ganun. Pero ibig sabihin, yung sa prayer natin, God is always multiplying blessing to us. When we learn to say, thank you, Lord. Simple as that. Pasasalamat. Attitude of gratitude. Miski nga sa tao, paulit-ulit po natin ito narinig. Di ba mas masarap tumulong, mas masarap magbigay doon sa mga taong nagpapasalamat, di ba? Yung pagkabinigyan mo, nagpapasalamat man lang. Although ang Diyos, hindi naman doon siya nakabase, kaya kanya binibigyan, kahit na hindi ka magpasalamat, ang grasya ng Panginoon dadaloy sa'yo. Hindi niya tinitingnan yun, kasi kung yun tinitingnan niya, wala tayong tatanggapin lahat. Dahil hindi tayo laging nagpapasalamat. Madalas tumatanggap lang tayo, at pagkatanggap natin, depende pa. Ay, ito lang. Paano kinukwento ni Bishop? Ay, wala bang mami? Wala bang binigyan ng burger? Wala bang price? Diba? Naghahanap pa. Eh kung gano'n ang ugali ng tao, medyo. Pero tayo, diba, somehow, bilang tao, mas masarap pagpalain, tulungan, yung taong pag tumanggap, yung sinasabi agad, salamat. Madalas yan sinasabi, makakaulit pa sa akin to. Marunong magpasalamat eh. Pero yung mga binigyan mo, tapos baka mamaya pinulaan pa kung ano binigyan. Ay, hindi maganda yung kulay. No, hindi, parang hindi ko type yung design. Binigyan ka na nga eh. Oo, namimil. Choosy pa. Binibless ka na, choosy ka pa. Minsan binibless na tayo ng Lord, hindi natin napapansin mo lang. Maliit lang kasi. Kaya okay lang. Parang normal lang sa atin yun, tumanggap. Pero maging normal po sa atin, yung magpasalamat. Sa maliit man o malaking pagpapala, maging normal po sa buhay po ng bawat isa sa atin, yung magpasalamat. At kung sa Panginoon naman, kung wala ka pang natatanggap, magpasalamat ka lalo. Dahil marami siyang iniipon ng mga pagpapala para sa iyo. Amen? Hallelujah! And in His perfect time, you will receive. You will receive from God. So gratitude defeats doubt. Nandun po na nawawala po yung mga doubt kapag tayo po ay nagpapasalamat. So, and gratitude precedes receiving. The greatest act of giving is giving thanks to God. When we thank God before the miracle, we give Him the glory. And it confirms our faith in His unseen power. Diba? By grace through faith, dumadalo yung biyaya ng Diyos pamagitan ng ating pong pananampalataya na nanggaling sa Panginoon. Kapag tayo po'y nagpapasalamat, bago po dumating yung himala, sabi po, ibig sabihin nun, niluluwalhati natin siya. And sabi po, pinapahayag lang natin yung ating pananampalataya sa Kanya na kaya niyang gumawa at naniniwala tayo na siya ay Diyos na makapangyarihan, mabuti, nakakatugon sa ating mga panalangin. So it confirms our faith. Kaya kung hindi ka, di ba, kung hihintayin mo muna yung to see is to believe, Yung hihintayin mo muna yung pagpapala, saka pagkatapos na makita mo, ay saka ka lang magpapasalamat, hindi pa nananampalataya ang tawag po doon. At hindi rin po yun yung tamang ugali ng isang Kristiyano na namumuhay sa grasya ng Panginoon. So, this act of giving thanks
unlock the spiritual storehouse, inviting the physical manifestation of the miracle. Kapag tayo po ay nagpapasalamat na, bago pa man dumating yung panalangin, binubuksan po natin yung storehouse ng Lord, nandun po na i-claim po natin yung kanyang pagpapala. So we are inviting the physical manifestations. Saka po darating yung physical na manifestasyon ng mga pagpapalang hinihingi po ninyo. At inaasahan po natin maganap. So we give thanks, and God gives life. We give thanks, and God gives life. Ano ba yung kinakanta natin? The praise goes up. Ano ba yung kasunod nun, mga music minister? Diba? As praise goes up, pinasasalamatan natin siya, nagpupuri tayo sa Kanya, yung rain comes down. The grace of God comes down. As we are lifting up our hands in praises and giving Him thanks, sabi po, dumababa naman yung pagpapala ng Panginoon sa buhay po ng bawat isa. Ganyan lang po. Ganyan lang kasimple. Minsan, we do not have to complicate things, even yung mga principles ng Panginoon. Ganyan lang po. We give thanks, and God gives life to those we are praying. Magaganap ito sa buhay po ng bawat isa sa atin. When we receive God's grace, the gift of life, our natural response is to give thanks. Yan ba yung ugali natin? Yan ba yung tinuro ugali sa mga Kristiyano na kapag tumanggap po tayo po ay nagpapasalamat? Kasi pag nakasanayan mo na, di ba? Ganyan din, magiging ugali at buhay mo na. Pero kung simula't simula pa lamang, dun sa salvation na tinanggap natin, and sa lahat ng binayaran ng Panginoong Kristo sa krus ng Kalbaryo, hindi po tayo yung bang vocal para po ibalik sa Kanya yung pasasalamat, medyo may hirapan nga po tayo. Pero sa mga taong very much appreciated and acknowledge yung grasya ng Panginoon, yung binayaran ng krus, ng Panginoong Kristo sa krus ng Kalbaryo, positive response yun eh. Yung magpasalamat. Tamang pag-uugali. Tao sa tao, ganun din eh. Higit sa Diyos na pinagmumula ng lahat. Sa tao nga, kung magpasalamat tayo, abot-abot eh, di ba? Halos parang kulang na lang lumuhod ka para i-appreciate yung isang tao na nagbigay sa iyong pagpapala. How much more sa Diyos na karapat dapat tumanggap ng lahat ng pasasalamat at pagpupuri. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. So, application time. How often is your prayer life a lengthy list of petition versus a joyful stream of thanksgiving? Ang sabi ko nga kanina, when was the last time na doon sa panalangin mo, ang intention mo, ang goal mo is talagang magpasalamat lang. Hindi humingi. Wala kang listahan ng mga petisyon na gusto mong gawin, kundi a joyful stream of thanksgiving na ini-enjoy mo lang ang presensya ng Panginoon at nagpapasalamat ka sa lahat ng biyaya na tinatanggap mo mula sa Kanya. Just try it. Yung isang panahon, no, wala kang gagawin, pasalamat ka lang. Mula sa iyong relasyon sa Kanya, sa katatagan na binibigay niya sa iyong pananampalataya, pagpapala sa iyong pamilya, you have an imperfect family, yes, wala namang perfectong pamilya, pero at the end of the day, you can give thanks dahil pamilya mo sila. May mga kahinaan, yung mga anak natin, hindi naman lagi yan, kahit mga Kristiyano po, may mga nagagawang mali yan. Mayroon pong pinapakita mga pag-uugali na hindi po minsan kawangis ni Kristo, pero ganun pa man, we have to give thanks for our family. Amen? Sapagkat yung pamilya na yan na meron ka, yan yung talagang para sa yung pamilya. Kasi kung nilagay ka sa iba, hindi ka uubra at hindi kayo magkakasundo. Pero dahil kayo pinagsama-sama ng Panginoon, we have to give thanks for our family. Amen? Even in this ministry, you give thanks for the Life Giver Church. You give thanks to the Lord for the Life Giver Church. Aminado po kami nila, Bishop, hindi po perpekto. At kung ikukumpara nyo po sa iba, hindi po namin kayang abutin yung naabot ng iba. But with all the resources, and of course, yung pong mensahe na binibigay ng Panginoon, as much as we can, gusto po naming ibahagi sa bawat isa upang sabay-sabay po tayong lumago sa grasya ng Panginoon. Amen? At maipangaral po ito at maibahagi pa sa laabot ng ating pumakaya. Hindi po tayo nakikipag-compete.
No? Pero we give thanks. Lord, salamat. Ako po, especially sa The Life Giver, hindi po ito bola. Nandun po na-appreciate ko yung spirit na meron tayo na wala tayong superiority complex na mas magaling tayo sa iba, na sinasabi na, oy, sa church namin, punta kayo, ang ganda, ang ganito. No. Napaka-humble po ng mga member ng The Life Giver Church. Amen? biglang nagkamera. Hindi po. Alam ko yung hindi niyo pagsagot yan. Hindi tayo nag-ano. Pero, diba, sabi nga ni Bishop lagi, hindi man tayo mayaman at church. Hindi man tayo yung bang sobra-sobra yung activities na ginagawa dahil marami silang pondo tayo, diba? Hindi natin sinasabing wala tayong pondo pero mayaman ang ating Diyos. Amen? Sa panahon ng kailangan natin, laging sinusupply ng Diyos ang pangangailangan ng ministeryo hanggang sa kasalukuyan. At napatunayan natin yan, maging nung pandemic, marami pong church sa Pasig nagsara. Lalo, nangunti na po. Kasi ngayon lalo, yung pagbalik ang mahirap dahil nagmahal na yung mga inuupahan nila. Pero umabot sa punto, ako po, saksi doon sa pagsasama-sama ng mga pastors ang CPMA, na minsan may mga kwento, may mga yung pastor pumupunta sa bahay-bahay para manghingi ng offering para lang masurvive yung Pero tayo po, habang nasa pandemic, yung mga kapatiran, bumibili ng bagong sasakyan, nagtatayo ng bagong negosyo, pinagpapala yung negosyo, nag-i-expand. Hallelujah, that's how good is our God. Amen? Hallelujah! That's how faithful is our God. Hindi po natin pero buhay ang salita ng Panginoon. Buhay ang Diyos natin sa The Life Giver Church. Amen, buhay. And hindi kailangan ikumpara. Meron po tayong sariling identity na binigay ng Panginoon. Na lagi po pagpapasok po yung mga tao. Ako po, kahit nang punta ako sa outreach sa Rizal, laging ganun sinasabi, alam niyo sa Life Giver, kaya ako na-bless nung una kong punta pa lang dito, yung atmosphere ng worship, atmosphere kung paano makinig ang mga tao, magbigay ng tamang atensyon sa salita ng Panginoon, ay ganun na lamang. So, hindi ko po kayo pinupuri dahil anumang motibo, no. It is for the glory of God. Kasi yun po yung Diyos na meron tayo dito. Kaya lagi tayong magpasalamat. So, embrace yung pong the discipline of preemptive gratitude. Yung bang alam natin, hindi man natin nakikita, meron na siyang ginawa. Meron na po siyang ginawa. Yan po yung nature na ating Panginoon. Give thanks today for the promises of God that are already true. Even if your Lazarus is still in the grave. Si Lazarus po sa ating buhay natin, na nasa libingan, yan yung mga panalangin po natin na hindi pa natin nakikita, hindi pa nagmamanifest. Sabi po, give thanks today for the promises of God that are already true. Paniwalaan po natin yon. Magpasalamat tayo. Even if your Lazarus is still in the grave. So ngayon pong umaga, do you believe the Word of God? Na yung mga Lazarus na nasa libingan pa, yung mga panalangin natin na hindi pa nagmamaterialize at nagmamanifest, magaganap ngayong umaga. Amen? Pwede po ba ngayong umaga sabay-sabay po tayo? Katulad ng Panginoon. Ano po yung sinabi niya? Father, I thank you. So given na yun, nagpapasalamat tayo sa Panginoon. Pero ano po yung command niya kay Lazarus? Lazarus! Ano po sabi? Come forth o come out. Ano po ba? Tama. Kaya Ali, come forth o come out? Kailangan natin tanongin. Yung mga come forth, di ba sa ibang and come out. Sa Tagalog po yan, ano ba yan? Ano ba yung sinabi ni Lazarus po doon? Nung nagpasalamat siya sa Panginoon. Tingnan nga po natin, para specific po tayong magsabi. Baka sabihin nyo, hindi naman tama yung sinabi ni Pastor. Praise God, hallelujah. Di ba, nung sinasabi niya, lumabas. So ngayong umaga, kaya nyo bang isigaw? Lazarus, as if yung mga panalangin po natin na hindi pa natin nakita. No? Come forth in Jesus' name. Amen? Hallelujah. At the count of 3, sasabihin po natin Lazarus, and just have the faith na lahat ng mga hindi pa nagaganap sa atin ngayong pong umaga, God will do something. At kung hindi man ngayong umaga, sa susunod na araw. Basta lahat ng ito, naganap na po. Amen? Hallelujah. So, at the count of 3,
Lazarus, come forth. In Jesus' name, we receive it. Amen? Hallelujah. So, ngayon pong umaga, 1, 2, 3. Lazarus, come forth. We receive it in Jesus' name. Hallelujah. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Even if your Lazarus is still in the grave, meron na pong ginawa ang Panginoon eh. Huwag tayong umasa na ngayon pa lang. Nung 2,000 years ago, kahapon pa lang nakahanda na yung blessing. Baka Sabado, habang naghahanda ka ng iyong inanda na ng Panginoon. And just believe in your heart that you receive it. So the purpose of grace. In the following verses, Jesus reveals why He prayed publicly. Na sinabi niya, I knew that you always hear me, Lord. Sabi niya, alam ko po, I knew that you always hear me, Father, but I said this for the benefit of the people standing here, that they may believe that you have sent me. Publicly. Pwede naman kasing hindi niya nasabihin publicly yun eh. Pero sinabi lang niya na, Lord, I thank you. Nagpapasalamat ako sa iyo na dininig mo na ako. Talagang nilakas niya. Publicly, para marinig ng maraming tao. No, at mapatunayan ng iba. So, I said this for the benefit of the people standing here, that they may believe that you sent me. Para maniwala sila na isinugo mo po ako. Parang ganun din sa buhay natin. Ipahayag po natin, no, yung ating pong mga panalangin. Ang Panginoon talagang, yung purpose po ng grasya, yung answered prayer po nila, ay para po makita ng maraming tao. This clarifies that the end goal of grace is God's glory and the salvation of many and others. Ganun po sa buhay natin. Ipagsabi natin, no, ipatutuon natin sa iba, no, yung ating pong mga natanggap na biyaya. Pagpasalamat po natin. The miracle of Lazarus was not primarily for Lazarus. Hindi po ginawa ng Panginoong Yesus yung himala kay Lazaro para maging tanyag si Lazaro at mabasa natin si Lazaro ay nabuhay. No, hindi. Sabi po, it was a sign intended to reveal Jesus' identity as the Son of God. Para maipakilala na si Jesus na nagpapahayag na mabuhay si Lazaro ay tunay ngang anak ng Diyos. Kaya yung pinapananampalatayaan po natin, huwag tayong mahiya. Noon na ipangaral si Jesus, i-share si Jesus Christ, the Messiah, who is the true resurrection, the resurrection and the life. Sa John 11 verse 25. So ipahayag po natin. Ipahayag po natin. And si Jesus Christ, madali niyang maipahayag dahil meron siyang buhay na relasyon sa kanya pong Ama. The grace the Father gives, the Son is to be poured out on the people. Yung grasya po na ibinigay at ibinuhos ng anak, ng Ama sa anak, ay maibuhos din, maipagkaloob sa maraming tao. Jesus is the conduit, so siya po yung daluyan, the perfect example of receiving God's power and directing the glory back to God. So, si Jesus Christ, siya po yung humarap sa mga tao at nagpatunay na siya po ay anak ng Diyos, na kayang gumawa ng mga himala ng Panginoon through Him, at kaya naman yung kalawalatian po ay nabalik sa Ama, nabalik sa Diyos. So, ganoon din sa atin. Tayo po ay mga conduit, at tayo po ay mga grace dispenser sa mundo pong ito. Makita nawa ng bawat isa, ng bawat isang tao na nakapaligid po sa atin, na tayo po ay yung bang nagliliwanag yung ating pong mga patotoo. Although sabi nga, marami pa rin tayong mga sablay na nagagawa, pero mas marami nawa yung makita sa atin na tayo po ay yung kinakikitaan ng kalawalhatian ng Panginoon. Kaya naman, ang Panginoong Jesucristo, siya po ay larawan ng Ama. Siya yung representative. Tayo naman, representative ng Diyos dito sa sanlibutan pong ito. So, and we have a relationship, a living relationship with our Father. God's power will manifest sa buhay po ng bawat isa at ang maging response po natin, ibalik po ang kaluwalhatian
sa Panginoon. So grace is relational. And also grace is missional. The power was unleashed not for a private show. Hindi po yung pinakita para just to show off na makapangyarihan ng Diyos. Yung bang, marami siyang kayang gawin. Hindi po. Sabi po, the power was unleashed not for a private show, pero sabi ng Panginoon, so that they may believe that you sent me. So our own experience of God's grace and His answering of our darkest, deepest needs must have a missional component. May mga sangkap ng yung bang may layunin tayo. Kaya sa buhay po natin, lahat tayo, sabihin natin, wala naman kami sa yung bang full-time ministry, hindi naman kami Bible teacher, hindi naman kami, no. Yun lamang po mga nagaganap po sa atin, sa buhay po ng bawat isa, yung mga patotoo. It is our mission na ito po ay ipamahagi sa iba. Ito po ay patotoo. At nandun po na tayo po ay maging daan, maging conduit, maging daluyan po ng pagpapala, ng kaligtasan para po sa maraming tao. So when God raises your dead situation, your thankfulness must be visible to the world. Kapag ang Diyos sa buhay po natin kumilos, gumawa ng himala, at yung mga dating katulad ng Lazaro na patay sa buhay po ng bawat isa atin ay nandun po na binuhay niya, ini-expect o inaasahan sa bawat isa sa atin na tayo po ay magpapasalamat para marinig po ng maraming tao. Doon pa lamang we are preaching the gospel. No? We are preaching the good news. Kapag tayo po ay nagpapatotoo at nagpapahayag ng lahat ng mga kabutihan na ginawa ng Diyos sa ating pong buhay, maririnig po ng iba. So the grace that saved us from sin and death, the first and the ultimate miracle, must lead to a life of giving. So, nakahanda na po ba kayo? To a life of giving. Hindi po yung money lang, hindi po yung pera lang. Sabi po, must lead to a life of giving, giving thanks, giving testimony, and giving our lives so that others may look past the stance of their own problems and believe in the one who has sent us. No? And believe to the one who has called us na dito po sa isang relasyon na ito. So tayo po, sabi po, yung grasya na nagligtas sa atin mula sa kamatayan at nagdala sa atin sa kasalukuyang kalagayan po natin, ay dapat magdala sa atin sa isang buhay ng pasasalamat. Pasasalamat po ng literal, pasasalamat po sa pamamagitan ng mga testimonya na ating ipapahayag sa iba. Pasasalamat at pagbibigay ng ating pong buhay para po sa ikaliligtas ng marami pang kaluluwa. So, yun po yung ating pong, yung bang gagawin naman. Yun po yung ating responsibility na hindi po mabigat pero maging patotoo lang po tayo. So, I hope na yung mensahe po ay nangungusap po sa bawat isa sa atin. I hope na yung mensahe po ay meron pong aral na binibigay sa bawat isa. So ngayong umaga, sabi ng Panginoon, Jesus said, take away the stone. Alisin niyo yung bato. So ano po yung stone na dapat nating alisin sa buhay po natin? What are the stones we need to take away? Is it the stone of doubt? Stone of limited faith? The stone of human expectations that steps at the stands? Yung parang, hindi na to, walang pag-asa. Siguro, yung iba nga, tinatanggap na lang. Siguro ito yung kalooban ng Panginoon. Nabuhay kami ng ganito, mamamatay din kaming ganito. Ganun yung marami, Pero, meron pong dakilang plano ang Diyos. So, ano ba yung mga stones na meron tayo sa buhay natin? At sinasabi ng Panginoon ngayong umaga, alisin mo yan. Alisin mo yung doubt. Alisin mo yung stone of human expectation na nagpipigil sa kapangyarihan ng Diyos para malayang kumilos sa buhay natin. No, alisin mo yung bato ng kawalan ng pananampalataya this morning. So what is your response to God's grace? It must be the attitude of Christ. No, ano ba yung dapat nating maging tugon sa grasya ng Panginoon na pinagkaloob sa bawat isa sa atin? Sabi po, it must be the attitude of Christ, yung ugali ng Panginoong Jesucristo.
So we have the mind of Christ, amen? And Christ is in us. Kung meron man tayong buhay na pinamumuhay ngayon ay buhay ni Kristo. At si Kristo ay nasa atin. So sabi po, it must be the attitude of Christ. Ano ba yung attitude ni Kristo doon po sa pangyayari pong ito? It is an unwavering faith and joyful declaration of thankfulness. No, pagpapahayag, may kagalakan, buong buo sa kanya pong puso, na meron na, dininig na ng Panginoon, at may ginagawa na ang Diyos sa kanya pong buhay. So, may we as recipients of God's incredible grace, emulate our Lord. Gayahin po natin. Yung bang, i-emulate po natin kung ano man yung kanya pong buhay na ipinakita sa tulong at paggabay ng Santong Espiritu, magagawa po natin yan. So, let us lift our eyes heavenward. Huwag na po kung saan tayo tumingin. Huwag na po sa sitwasyon natin. Huwag na po kung sa sino mang tao. Sabi po, let us lift our eyes heavenward, even at the darkest hour, and with confident faith, declare to the Father, thank you that you have heard me. Pag tumingin ka sa paligid mo, and marinig mo yung mga news, nakakawalang no? Minsan parang natatakot. At the same time, minsan nakapagsasalita tayo ng mga bagay. Minsan yung inis natin, yung galit natin. Lalo na sa gobyerno, minsan may mga ganyan. May mga sa mga personalities, the government. Pero wag na po yun. Nagkakaano lang tayo, nagkakaroon lang tayo ng doubt. Namumuo lang sa atin yung inis. So, we would rather give thanks to the Lord. Amen? Hallelujah. So, yung maging response po natin, it must be the attitude of Christ. At kahit na ano man po yung mangyari, kaganapan, at the end of the day, lumabas sa ating mga labi. Father, I thank you that you have heard me, trusting that the power of God is already at work for His glory. Amen? Hallelujah. So palakpakan po natin ang Panginoon. And I hope na mensahe pong ito ay magpaalala sa atin. Lagi na magpasalamat. And laging maalala natin yung grace that answers before it is even asked. No, hindi pa man natatapos yung panalangin mo, meron ang ginawa ang Panginoon. Meron ang ginagawa ang Diyos. So, it is just a thankful declaration. Tayo pong lahat ay yumuko at pumikit. Tayo po ay magpapasalamat sa Panginoon. Hallelujah. Lord, maraming salamat po ngayong umaga sa iyo pong mensahe na amin pong natanggap. A simple but profound message, O God, na kung saan ang panawagan mo, Panginoon, sa amin, that even in the darkest moment of our lives, Lord, hallelujah, with confident faith, Lord, we look up unto you, Lord God. We are giving you thanks. So tayo pong lahat ay tumayo. Amen. Hallelujah. For our benediction. Hindi ko nga alam yung local. Panginoon, maraming salamat po, O Diyos, sa mensahe. Panginoon, natanggap po namin ngayong umaga. Pagpapaalala sa bawat isa na wala pa man po, Panginoon, yung pinapanalangin po namin ay matutunan na ng bawat isa. Katulad ng attitude ng Panginoong Jesucristo na magpasalamat. Panginoon, salamat po sa lahat ng mga biyaya na pinagkaloob niyo po sa bawat isa sa oras pong ito. Let us just lift up our hands, hallelujah, to receive. May the Lord who calls us to take away the stone of doubt and fear, open your eyes to see His mighty work. May you live here with the assurance that if you believe, you will see the glory of God in your life and in the Word. And may the Father, who always hears your prayer, bless you and keep you now and forevermore. And everyone will say, Amen and Amen. Blessings receive, Lord. Hallelujah. Blessings receive, Lord. Hallelujah. We love you with the love of the Lord. God bless you, everyone, and see you on Wednesday sa ating pong midweek Bible study at sa mga iba pa pong nating gawain, and also on next Sunday.